Ako nga pala si Arian, 28 years old, at gusto ko lang ibahagi ang kababalaghang aking naranasan noong bata pa lamang ako, na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan, at tuwing naaalala ko ay magkahalong kilabot at hiwaga ang nararamdaman ko. Noong 5 years old ako ay iniwan ako ni mama sa tiyahin at tiyuhin ko. Ang sabi niya ay babalikan niya daw ako kapag marami na siyang ipon na pera. At nang gabing iwan niya ako sa tiyuhin ko, ayun din ang huling gabi na nakita ko siya. Tuluyan siyang umalis at pumunta ng Manila para magtrabaho at makapag-ipon. Hindi ko naman kilala ang papa ko. Ang sabi ni mama ay iniwan kami ni papa noong ipinagbubuntis niya pa lamang ako. Kaya hindi ko na nakilala ang papa ko. Noong iniwan ako ni mama, ay araw-araw akong umiiyak. Palagi ko siyang hinihintay sa bakuran ng bahay nila tita at tito. Wala namang anak sila tito at tita, at ako ang parang naging anak nila. Inalagaan naman nila ako, pero noong tumagal ay nag-iba ang trato nila sa akin. Lalo na si tito. Madalas niya akong saktan at bugbugin. Kahit na magmakaawa pa ako sa kanya, ay palo at suntok ang inaabot ko. Marami rin akong pasa sa katawan. At umabot pa nga sa punto na ikinukulong nila ako sa cabinet nila sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit bigla silang maging ganon sa akin. Halos makatulugan ko na ang pag-iyak at gutom sa loob ng cabinet kung saan nila ako ikinukulong. Tapos umaalis silang mag-asawa para magsugal at magtong-its habang ako ay nakakulong sa loob ng cabinet. Hanggang isang araw ay parang di na umuwi sina tita at tito, at tila ba kinalimutan na nila ako na kinulong nila sa cabinet. Hanggang sa bigla na lang kusang bumukas ang pinto ng cabinet at nagulat ako na makita ang isang batang lalaki. Ang sabi niya sa akin, huwag akong maingay dahil tutulungan niya raw ako. Nang makalabas nga ako ng cabinet ay agad akong kumuha ng pagkain sa kusina at gutom na gutom akong kumakain. Simula ng araw na iyon ay naging kalaro ko na ang batang iyon. At nilihim ko kina tita at tito na mayroon akong kalaro kung saan kami pumupunta. Naglalaro kami sa sapa, sa gubat, sa tabing ilog at nagluluto-lutuan kami. Kung minsan ay naliligo rin kami sa ilog. Siya ang naging kakampi ko sa mundong mapang-api. At sa tuwing sinasaktan ulit ako ni na tita at tito, siya ang naging takbuhan ko. Pinupuntahan ko siya sa bahay nila, malapit sa gubat, at minsan doon na ako nagpapalipas ng magdamag at nakakatulong. Hanggang isang araw, sabi ko sa kanya na ayaw ko nang umuwi, na kung pwede, doon na lang ako sa kanila tumira dahil hindi ko na kaya ang pananakit nila tita at tito. Pero malungkot siyang ngumiti sa akin. Tapos sabi niya na hindi raw pwede. Sabi ko naman bakit? Tapos sabi niya na di daw kami pwede magkasama habang buhay. Na andito lang siya ngayon para damayan ako at maging sandalan niya. Nang gabing iyon ay pinilit niya akong umuwi na. At iyon din ang gabi na sinabi niya sa akin ang pangalan niya. Hiroko daw ang pangalan niya. At inihatid niya ako hanggang sa bakod namin. Nang gabing iyon ay kinabahan ako kasi nakita kami ni tita na nakaabang siya sa may bakod at galit na tumitingin sa akin. Walang hiya ka talagang bata ka. Gabi-gabi ka na kung umuwi. Sigaw ni tita sa akin sabay lapit niya. Sorry po tita, pumunta lang po ako sa kalaro ko. Tsaka hinatid niya naman po ako ngayon eh. Ito po siya si Hiroko po. Ang sabi ko, sabay turo kay Hiroko na nasa tabi ko. Sira na talagang ulo mong bata ka.
Anong sinasabi mo? Wala ka namang kasama. Ako ba ang pinagtulok mo? Sigaw ni tita at halos manuyo ang lalamunan ko at mawala ng dugo sa sinasabi niya. Hindi nakikita ni tita si Hiroko. Tita, ito po si Hiroko. Sabi ko pa ulit sabay turo kay Hiroko. Tumigil ka na nga sa kaibangan mo. Manda ka sa akin. Sigaw ni tita at pinagpapapalo niya ako at sinabunutan at hinila papasok ng bahay. Kaya naman naiwan na si Hiroko doon sa may bakod. Nang gabing iyon ay napuno ako ng katanungan sa isipan ko. Bakit hindi nakikita ni tita si Hiroko? Ako lang ba ang nakakakita sa kanya? At simula noong gabing iyon ay hindi ko na rin nakita pa kailanman si Hiroko. Kahit napuntahan ko siya sa bahay nila ay wala na siya doon. Minsan di ko na rin maintindihan kung talaga bang nag-i-exist si Hiroko o baka guni-guni ko lamang siya. Pero tuwing naalala ko ang mga oras at araw na magkasama kami, pakiramdam ko ay totoo iyon. Hanggang sa may kapitbahay na nakapagsumbong sa pulis na minamaltrato ako nila tita at tito at nirescue ako ng mga pulis. Kinasuhan naman sina tita at tito dahil sa pambubugbog at pang-aabuso sa akin. Dadalhin na ako sa DSWD upang doon ako maaalagaan. Ngunit humiling ako na kung pwede, puntahan muna namin ang kaibigan ko na si Hiroko para makapagpaalam ako na aalis na ako. At sinamahan naman ako ng mga taga DSWD. Nagtungo kami sa bahay nila Hiroko malapit sa gubat. Matagal nang abandonado ang bahay na ito, Iha. Sigurado ka bang dito nakatira ang kaibigan mo? Tanong ng isa sa mga taga DSWD. Opo, dito po siya nakatira. Madalas nga kaming naglalaro dito sa bahay nila eh. Hiroko po ang pangalan niya. Ang sabi ko pa. Tapos nagkatinginan yung dalawang taga DSWD na parang kinikilabutan. Pero ang sabi nila, malabo daw na may nakatira sa lumang bahay na iyon dahil abandonado na ito. Pero pinagpilitan ko na doon nga nakatira si Hiroko. Kaya naman pumunta kami sa munisipyo para alamin ang record ng residency ni Hiroko at ng bahay na iyon. At pari-pareho kaming nagulat at namutla sa nalaman namin. Diyos ko, ang batang sinasabi niya ay matagal nang pumanaw. Kaya imposibleng nakakalaro niya iyon. Gulat na sabi ng tauhan sa munisipyo. At parang naubos na ang dugo niya sa muka sa sobrang putla sa takot. At pagkabigla, lahat kami ay kinilabutan. Ayon sa munisipyo, matagal na nga daw walang tao sa bahay na iyon. Dahil ang mga nakatira daw doon ay namasaker halos 30 dekada na ang mga nakalipas. At ang pangalang Hiroko daw ay totoong nag-i-exist. Si Hiroko ay anak ng pamilyang nakatira sa bahay na yun. Ang pamilyang Japanese. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nakaligtas si Hiroko sa massacre na naganap at kasama siya sa nasawi. Sila ng buong pamilya niya. Kinilabutan ako at naiyak. Hindi ako makapaniwala na isa na lamang palang kaluluwa si Hiroko. Nakakakilabot ang nataklasan kong iyon na ang kalaro ko ay pumanaw na pala at isa lamang kaluluwa. Kaya pala ako lang ang nakakakita sa kanya at hindi siya nakita ni tita. Lumipas na ang maraming taon pero hindi ko makalimutan ang batang si Hiroko. Ang nakakakilabot na karanasang iyon. Pero kahit papaano ay nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya ang nagligtas sa akin sa matinding kalungkutan at sa mga panahon na wala akong kakampi ay siya ang naging kakampi ko. Habang buhay ko pa rin pasasalamatan ang kaluluwa ng batang si Hiroko. Okay, yun po yung aking naibahaging kwento ngayon. At kung may opinion po kayo sa nasabing kwento, please comment down below at mega loud shoutout po sa lahat
At maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.